pumunta kami dito sa kabilang side para kahit pa hindi maubos yung damo dun. Ito actually ito pwede na to eh, pero maliliit pa. Ayan si Jerome. Doon tayo galing kanina, doon sa kabilang side. Ayan, dito na tayo sa kabilang side naman. Dito nyo, malabaw. Ayan, tingin ating kalabo sa atin. Siguro iniisip niya, sino kaya itong mga to? Mais din ng tanim dito. Yung sa kabilang side kanina, yung tinitingnan natin yung tanim ni Ninong Juan, andun yung kubo niya. Ito sa pinsan niya to eh. Kaya nga itong ano, tanim, hindi ng maling. Oo, hindi ng pa namin ni Miss yun. Ayan, agubatan. Nakakuha ni Jerome. So, pasok natin sa sako. Ito, maganda. Favorite to ng ating mga kambing. Ito yung native na, ang tawag dyan, native na pipino. Maliliit na lahi ng pipino. Kinakain yun. Ito yung kanyang pinakadamo na talbos. So ito yung natural na tumutubo sa isang ganitong lugar. Talagang pinaka the best pa rin yung may alaga kang kambing tapos meron kang napakalaking lupain na pwede mong ipastol yung kambing. Kung ano eh, kulong mo muna, pabayaan mo ng 1 linggo mo nang nakulong, basta kuha-kuhaan mo ng pakain, tapos pagbalik mo sa lupa mo, dami na namang pakain na mga damo, diba? Naiwan ko yung aking palawit. So sundan lang natin si Jerome. Kaya natin siyang kumuha. Tayo naman ang magbubuhat. Kung meron akong lupain na ganito kalawak, pwede na tayong magpadami ng kambing, pwede na rin tayong magpadami ng mga heritage chicken saka ng pabo, kasi pwede natin ang feeds nila kahit sa hapon na lang natin sila bigyan ng feeds. Kumbaga hahayaan natin silang makagalaw na dito, makahanap ng sarili nilang pagkain, talagang naka free range sila. So yun yung ating sana makabili ng lupa pag kumita-kita na tayo dito sa YouTube. So ngayon tutuwa lang akong i-video kung ano yung pinagkakaabalan ko, magkakaabalan namin ni Mrs. Sama na natin si Jerome na isa sa saksi sa ating pag-aalaga. Medyo dun sa part na yun nakakatakot dun. Parang ito yung dati no. Wala nang gaano. Puro tol na kaya. Malong sa kanya. Wala. Lit mo.
Gusto ko sanang ipasto na lang muna sa likod kasi may mga kaunting damo naman. Kaso ito si Jerome nagaya na kumado kami ng pakain ng kambing. Ngayon pag-isip ko, mas maganda makatingin naman sila ng ibang damo. Dito minsan magugulat ka dito sa pagpunta-punta namin dito kahit si Papa ni Mrs. Magulat ka lang may dalang sili. Sili na pantanin kasi minsan may tumutubo dito. Talagang labuyo siya. Yan. Tumpok yung damo. Ito pwede na itong bunit-bunitin. Tabi-tabi po. Patayin itong mga to. Itong mga lamang na to. Nakalimutan lang natin magbota. Tapos may ano pala dito. Ito ba yung Makati, Rom? Bako. Bako. Ano ba nga ba yung Makati? Na, Mayroon ditong halaman na yung malaki na yan. Yan. Yung halaman na yan, nakikita nyo yan sa harapan ni Jerome. Pag yan ay dumapo sa ating mga binti, napakakati at napakainit sa tawag dito sa kung saan gumasgas yung ating balat. Napakakati niyan. Naranasan natin yung nung huling punta namin, naranasan ko na yan. Grabe ang kati sa binti ko, tapos ang init sa pakiramdam. Kasi hindi ko napansin na mayroon pala tong maliit na hindi ko alam kung ito yun na halaman. So yun, iniiwasan natin yan. Tulad ngayon, wala akong bota, nakalimutan ko, pero tingin ko hindi naman to. Dito rin sila kumuha ng panggatong. Hindi yan, bilis niya. Dito minsan nakakaramdam tayo ng kakaiba. Kumukuha lang naman tayo, no? Hindi naman tayo naninira. Kumukuha lang tayo ng pagkain. Nakikita naman nila yan. Yung mga bumagsak na kapuno ng puno na yun, sanga ng puno, ginagawa ng panggatong ng ating mga kabarangay yan. Kasi dito sa ibang household, natural na pagluluto pa rin yung kanilang ginagamit. Hindi sila gumagamit ng gasol kasi di nila kaya. So panggatong talaga. Ang problema lang kung magkaabusan ng pagkukuha ng panggatong. Yan ang pinakamalaking ano. At tapos syempre pag maulan, yung kalabaw kanino, itong Jimilina to, no, Rom? Itong puno ng Jimilina na yan, nakikita nyo yan, pwede din pakain sa kambing. Meron tayo yun sa likod bahay na tumubo doon. So kinuha natin ng mga sanga-sanga, mga dahon-dahon niya. Syempre ngayon hindi natin pwedeng kumuha kasi tatampo yun. Kailangan natin muna silang palaguin at dumami ulit. Pag mandami na ulit, babawasan natin, ipakain ulit sa kambing. Kalabaw kanino, hindi natin napansin, meron ano pala to, babae. Tapos meron pala siyang kasama niya pala yung kanyang anak. Yun, di ba? Hindi tayo pwedeng lumapit diyan kasi hindi naman natin yan alaga. So distansya tayo kasi baka manuwag. Hindi naman natin alam na ang behavior niya. Pasuwagin tayo tulad niya, nakaanting sa atin. So, lalo na may anak. Ang alam niyo naman,
ang mga inahin masyadong protektado sa kanilang mga anak. Ayan, nakatingin siya. Isang gusto ko rin magkaroon ng baka, kaso wala. Yung si Jerome kumukuha ng dahon ng Jimelina. Ayan. So kinat natin yung video. Mapupuno na yung isang sako. Yung isang sako nasa tricycle na. Ito naman mapupuno na. Tapos ito, yun na kami. Mamaya naman si Jerome naman kasama sa bayan. Kasi mamimili kami ng soft drinks. Ayan. Ayan, dahon ng Jimelina. May pagka parang sa amoy pala may pagka maasim-asim na makamis Ito, tatanggalin natin to yung mga ganito. Hindi pwede makain ng kambing ito. Dito maganda sana ang bumili ng lupa, gantong area mabibili mo, tapos ang gagawin mo lang, tatabasan mo yung mga kahoy-kahoy na pagtatayo mo ng bahay. Kasi sa oras na bumagyo, ito ay magiging sagabal sa lalo na kung ang bahay mo ibubong, kailangan tabasan yung mga kahoy. Tatanggalin natin to kasi hindi pwedeng makain ng kambing yan. Ito. Yan, kita yung puti na yan na parang sapot. Ating meron lang. Yung mga wala, yan, pwede naman. Huwag naman yung buong dahon natin, na buong dahon itatanggalin natin. Ito lang, yung magiging sagabal. Ating sako. Hindi ko alam kung kaninong lupa na to ating pinagkukuhaan ng pakain ng kambing. Ano itong ginagawa, hindi kumusan na lang dahon, damo. Ito pa pala, mayroon pa. Kahit yung dahon ng mulberry natin, mayroon din yan. Yung ginagawa natin, yung mga pabunga natin, ito ang tuwa doon sa bunga ng mulberry. Nakakain nila. Magagawan sila ng ating mga heritage chicken. Ito lang ating hangin. So nauna na si Jerome doon. Pinagtay tayo na doon. So yan, ito na yung sako. Nakadikit tayo dun sa hindi ko nakapansin, meron pala dun sa kanang side ko na yung daw na sinasabi kong Makati sa nadikit sa yung balat. Yun ang problema. Kaya ngayon ating gagamutin yung pag-uwi sa bahay. Hindi ko napansin. Natin lagi sa likod. Ay, susi pala. Ito hindi ko napansin. Napadikit ako.
Nagulo ng mais ito, no? Mga isang buwan pa yan, no? Eh, dahil. Ay, yung mga sarang bulan. Napan sa may resort, kung maganda na. Galing ba ganito? Pwede sir eh. Ilan mo kayo ay? Ilan ka? Ayun. Ano yung parking sa may, ano, sa may malapit sa gate? Nahiling mo talaga namatong siya? Dahil na, patugtong ka pa, pwede naman sa gate. Dahil maniling dyan. Dahil Dahil. Diyan talaga yun. Gate. Yun natin. Doon na tayo sa gate para hindi tayo mukhang ano, magnanakaw. Hindi tayo, guro tayong ano, gate crashes. Gate crasher eh. Hindi naman kayo ma... Stop mo dyan. Tanong tayo. Yeah. Ayun, ano, di pa matapos. Ayaw ito doon. Hmm? Yan, dyan. Ito baga. Hindi baga ito. Sa natin ko doon. Oo nga, parang malawak. Wala mapagtanungan eh. Opo. Ang tao. So swimming ano to eh, swimming pool. Lapit lang sa Barangay Kabaynadan. Balak namin dito mag-swimming para malapit lang. Ikaw ay tao. Ang tao eh, pati tuloy talagang opening. Ang tao. So, ha? Kaso bukas oh. May wala namang magnanakaw dyan. Inisip namin ni Miss na mag-swimming kami dito pag ito ay pwede na. Sabi kasi Abril na pwede nang buksan at pwede nang maligo at sabi din eh, sabi lang eh ang entrance ay 100. Hindi ko lang alam kung sa bata eh magkano entrance. Ayan o. Daming matitikaw guys. Pauwi na kami. Ilang. Okay, so yan. Pauwi na kami. Ito na kami sa aming place. Yeah. Yan, dalawang sako. Namin nakuha. Yun na yung ating kambing oh. Sabik na sa kanilang mga pagkain. So ayun lang po. Don't forget to like, share, and subscribe. Salamat po.